Okay na. Ah, clear po ba ang boses natin dyan mga kapatid? So, Choppy po, welcome choppy. back po mga kapatid sa ating pag-aaral sa naputol na pag-aaral natin nung last session po natin. Doc Aris, parang choppy po. Hindi po kayo, Dok. Naririnig niyo pa po ba si Doc Aris? Putol na po siya, ma'am. Happy po. Pasensya na po mga kapatid dahil talagang ngayon ay hindi Klaro, klaro. ang undertaking. Mas klaro pang gikas bintana kaysa cellphone. Okay po bang Happy, choppy po.
Okay, mga kapatid, okay na po ba? Okay na po. Okay, thank you. Gabi ulit mga kapatid. Dito na po tayo sa ating na pag-aaral ng last. Sana hindi boses mga kapatid. Nung nakaraan ay nag-aaral po tayo sa crude drugs. Ano nga yung crude? Ibig sabihin mga kapatid, ibig sabihin po nito ay raw or unprepared state, unrefined or form. Natural or dry. Unrefined substance derived from organic or inorganic sources such as plant, animal, bacteria, organs, or whole organisms intended for use in the diagnosis. Putol-putol po ba mga kapatid? Balik na Cure, po. mitigation, treatment, or prevention. Putol-putol po ba? Okay na ra, po. okay. Okay na po. Okay. Use and medicines are obtained from plants and only a small number comes from animal and mineral kingdoms. So ito po ang mga sources ng crude drug mga kapatid. Ang una po dito, animal source. Drugs obtained from animal cantharides, glandular products like thyroid organs or extract like liver extracts. Example, sheep thyroid is a source of thyroxine used in hypertension. Cod liver is used as a source of vitamin D. Fish liver oils, musk, beeswax, honey, certain hormones, enzymes, and antitoxins are products obtained from animal sources. Mineral source, drugs from mineral source include both metallic and non-metallic substances like kaolin, chalk, diatomite, kiselgor, and bentonite talc, borax, and many more minerals of their salts are useful pharmacotherapeutic agents against different ailments. Example, yung ferrous deficiency, mga anemic na mga tao ay talagang ipapareresitahan sila ng ferrous sulfate lalo na doon sa mga buntis, no? Magnesium sulfate as purgative, magnesium trisilicate, aluminum hydroxide and sodium bicarbonate as antacids. Yung mga laging nag-acidic reflux, yun ang ibinigay. At yung sa mga taong may mga mataas yung acidity sa katawan mga kapatid. Zinc oxide in wounds and eczema. Gold salts, solganal, auranofin, and
anti-inflammatory and in rheumatoid arthritis, and selenium as anti-dandruff. At ang pangatlong crude source mga kapatid, itong plant source. All herbal plants, fresh or dried. Yan po mga kapatid. Ngayon, drugs obtained from plants consist of entire plants, whereas senna leaves in pods, nuts, vomica seeds, gingerism, and cinchona bark are parts of plants. Meron ang buong parte mula sa kanyang roots hanggang sa lamang ang pwedeng gamitin, dahil hindi pwedeng gamitin ang kanyang roots dahil may tinatawag na phytotoxin na nakakalason. Meron naman na hindi pwedeng gamitin ang kanyang buto dahil nga rin ay mataas po sa kanyang phytotoxin. At minsan nga ay hindi magamit ang kanyang dagta mga kapatid dahil mataas ang kanyang sapotoxin mga kapatid. Ang phytochemicals or bioactive compounds na talagang potent po siya, sa sobrang potent ay nakakalason siya sa tao. Though in a few cases, as in lemon and orange peels in colchicum corm, after collections. So meron talaga mga kapatid na para mas magagamit pa sa susunod, no? So ginagamit nila ay pinapatuyo mga kapatid. Raw drugs may also be obtained by simple physical processes like drying or extraction with water. Kasi may mga katulad ng mga makikita niyo dito sa picture mga kapatid, no? Itong mula sa opium. Therefore, aloe is the dried juice of leaves of aloe species. Opium is the dried latex from poppy capsules, and black catechu is the dried aqueous extract from the wood of acacia catechu. So dito po mga kapatid, no, itong nakikita nyo dito, itong mga powder form na mga ginagamit na panglunas ng mga iba't ibang mga karamdaman ay mula na nakapag output nito sa simple lamang mga pamaraan, no? Hindi na kailangan pa ng mga mga iba't ibang mga machine para ito ay ma-extract mga kapatid. Pero dito po sa poppy, itong poppy species ay hindi po ito pwede dito sa Pilipinas. Hanggang ahuhulihin ka ng lahat ng species po nakapagbigay addiction mga kapatid. Plant exudates such as gums, resins, and balsams. Plant exudates such as gums, resins, and balsams, volatile oils, and fixed oils are also considered as crude drugs. Ito yung mga sa simpleng mga pamaraan ng mga iba't ibang mga halaman, no? Itong gums, resins, and balsams, volatile oils, and fixed oils are also considered as crude drugs na hindi na kailangan pang ganitong klaseng mga iba't ibang mga modernong paraan para ito ay makapag-output ng isang medisina, kundi pwede na muna siya i-direct mga kapatid sa gagamitin para sa panglunas. Ano naman itong
Gum is produced by making an incision in the bark of the tree and collecting the exudate repeatedly throughout the season. No? Ito yung lalabas mga kapatid pag lagyan mo ng tatabasin mo or lagyan mo ng hiwa yung mga ng balat ng kahoy o kahit ano pa mang klaseng halaman mga kapatid na makapag-produce ng gum. No? Ito yung forma mga kapatid, no? Makikita nyo dito sa picture na ito ay ito yung tinatawag na gum, no? Natural product po 'yan na sa simpleng hiwa lang mga kapatid sa balat ng kahoy ay lalabas ito mga kapatid. Usually transparent, gums so obtained consist of small lumps, usually transparent and light yellow. Yan po ang characteristic color niya mga kapatid. Trees produce gums by a process called gamosis. Gamosis, no, possibly as a protective mechanism either after mechanical damage to the bark or after a insect fungal attack upon it. So lalabas itong gum mga kapatid, no? It's either lalagyan mo ng hiwa, no? Lalagyan mo ng hiwa o di kaya ito ay tinatawag ang cause kapatid na damage ito di kaya fungal attack. So lalabas po siya mga kapatid. Sana ay okay ang signal natin dyan sa inyong maririnig na boses mga kapatid. Naman po. Minsan hindi. O pasensya na talaga mga kapatid. Ito yung tinatawag na gamoses. Wounds or fruit trees. Gamoses can result from environmental stress, mechanical injury, no, or disease and insect infestation. Cystophora canker or Valsa canker, the fungal cause of gamoses, affect stone fruit trees like apricots, cherries, peaches, and plums. Kaya nakikita nyo dito mga kapatid, no? Dahil ito hindi ito dahil sa mechanical injury, kundi ito ay minsan ito ay disease, no? Ng nasa balat ng halaman ng kahoy. At minsan mechanical injury mga kapatid, no, natabas mo o di kaya nalagyan mo ng sugat yung balat kaya lalabas yung gama kapatid. At yung makikita mo diyan, no, itong makikita mo dito, ito yung tinatawag no, paglabas niya, ito yung tinatawag na gamoses. Chemically, the plant gums are complex compounds derived from carbohydrates. Specifically, they are salts, either potassium, magnesium, or calcium, of acidic polysaccharides and acidity of which acids in their structure. So itong composition po, no, bioactive composition or phytochemicals na nandito sa nakikita nyong gamma kapatid ay yan po ang mga chemical na katulad ng nasa loob nito mga kapatid.
Bakit kaya ito hindi ato magano? Stop ko muna mga kapatid. Pasensya na talaga dahil maano talaga yung ano natin dito. Paano kaya to? Bakit hindi ito magano mag Kaya nangyari dito? Baka sa signal dito mga kapatid. Baka heavy yung ano mo, PowerPoint. Split mo na lang yung PowerPoint mo next time. Kasi kung pag sobra ng madami ang slides, Nasa 40 lang ito, Doc Ray. okay, okay. Kasi pinuputol-putol ko na ito. 53. Matataas siguro yung resolution ng mga pictures mo. Sige lang, siguro makikita niyo naman siguro diyan. Dito ko na lang dito na lang ako, hindi ko na lang i-slide show para maano tayo. Tuloy-tuloy tayo. So katulad ng rubber, no? Latex products are not true gums. Varnish gums are actually resins and are chemically quite different from plant gums. So yun po mga kapatid, no, magkaiba po siya sa resin. Itong gum. Plant resins and balsams, volatile oils, and fixed oils are also considered as crude drugs. Pangalawa nito mga kapatid, itong resins. So itong resins mga kapatid, makikita nyo dito, itong picture dito mga kapatid, no? Parang magkapapareho-pareho sila ng characteristic ng gum. Pero ito. Yan. Resins are complex mixtures of organic compounds produced by a wide variety of plants, especially trees. They are typically composed of volatile and non-volatile hydrocarbon compounds. Primarily terpenes products. Function, anong function ito sa tanim or sa halaman? Role, they are as a protective barrier against insects and other herbivores. When a plant is damaged, the resin can form a seal over the wound to prevent an infection by microbial pathogens. So nagiging ano siya mga kapatid, no? Protective barrier against insect at sa lahat pa man ng mga kakain sa kanya, no? Tatabon yan siya, no? Yung may mga makikita nyo ditong damage mga kapatid, diyan po no? Makapenetrate o di kaya yung damage mga kapatid mula doon sa iba't ibang mga insekto o di kaya doon sa kumakain sa kanya. Healing mechanism, ito din ang bibigay ng kanyang, makikita natin yung healing mechanism. These resins can aid the healing process after physical damage.
They form a protective layer over wounds, preventing further injury and helping the plant repair itself. Parang katulad din natin ng mga tao, panahon ay masugat. Ano po, no? Makikita nyo na maghihilom yung balat natin or yung sugat natin, mga kapatid, no? Detoxification process. Some plants produce resins to isolate and compartmentalize toxic metabolic byproducts. So yon po ang mga functions niya, mga kapatid, itong resin sa halaman o sa ano naman ang sa tao, no? Itong resin, mga kapatid, some plant resins have antimicrobial properties and have been used in traditional medicine. For example, the resin Boswellia for its potential anti-inflammatory and anti-cancer properties. Base din yan sa pag-aaral ng mga scientista, sinusuri nila yung resin ng specific na tanim, lalo na dito sa Boswellia tree, mga kapatid, no? Nakikita nila ay talagang potent ito siya at nakapagbigay siya sa katawan ng anti-inflammatory at anti-cancer, mga kapatid, no? Sa resins are industrial application of varnishes, adhesives, and sealing waxes. So ginagamit din ito siya, no, bilang isang raw material, mga kapatid, depende doon sa isang kahoy o sa isang halaman na nakikita nila ay ito ay madikit talaga. So ginagawa nilang raw varnish o di kaya sa adhesive o di kaya sealing waxes, mga kapatid, or sealing wax. At ginagamit din itong resin, mga kapatid, lalo na doon sa halaman, sa mga bulaklak o sa mga kahoy na mababango, mga kapatid, no? No, yung mga aromatic tree or aromatic plants, ang kadalasan doon ay ini-extract, mga kapatid, at yung resin niya, isang raw material, mga kapatid, no, sa paggawa ng perfume, no, katulad ng are used in the production of perfumes due to their aromatic properties. At hindi lamang ang resin, no, ginagamit sa industry, no, hindi ginagamit sa mga pwede din itong sangkap sa paggawa ng pagkain at sa mga inumin. Some resins are used in food and drink. For example, mastic resin from the mastic tree, Pistacia lentiscus, is used in the production of chewing gum, bakery products, and certain liquors. So yan po, mga kapatid, no? Itong mastic tree ay talagang common po ito siya, no? Lalo na doon sa Middle East, marami ito, no? Kinukuha nila yung resin nito, yung makikita nyo dito sa baba na parang ito, no? Itong parang tumulo na tumigas. Ayan po ang tinatawag na resin, no? Mula doon sa mastic tree, dahil isa din yang raw material sa paggawa ng chewing gum, mga kapatid, yung inunguya-nguya natin, no? Kung kumakain tayo ng chewing gum, no? At doon, lalo na doon ginagamit doon sa paggawa ng mga tinapay, at lalo na din sa paggawa ng mga inumin, mga kapatid, no? Resins in different types of biomass, no? Marami din ito, makikita din ito, mga kapatid, no? May itong mga bulaklak. Example of some flowers where resins are found are listed below. Number 1, ito yung poppy, no? Pero dito sa Pilipinas ay bawal talaga itong poppy, mga kapatid. Katulad, makikita nyo ditong picture dito, itong picture, mga kapatid, na parang may kinukuha siyang
may parang kinukuha siya dito sa bunga, no? Nilagyan niya ng anong tawag dito? Kung sa Bisaya pa gisamara ni mga kapatid para lalabas yung dagta, no? Some poppy species produce a latex that is rich in alkaloids, which can be considered of resin. The most famous is the opium poppy, Papaver somniferum. Latex contains morphine, codeine, and other alkaloids used in medicine. No? Sa gamit itong makukunan ng resin, mga kapatid. Some species and cultivars of dahlia produce resin in their flowers that has been used in traditional medicine. At itong marigold flowers contain resinous substances that have been used in traditional medicine for their antimicrobial and anti-inflammatory properties. Sunflower, no? Common ito, meron dito sa Pilipinas itong sunflower, no? Sunflower the part of the develop contain a resin that has been used in traditional medicine. At ito namang Asteraceae family, bulaklak, mga kapatid, no, ng iba't ibang mga species. Many plants and the Asteraceae family produce a resinous substance in their flowers, and resins have or as basis katulad ng mga halaan ng mga kahoy na talagang maraming maiproduce na resin, depende din sa laki at sa volume ng kinukuha ng mga bulaklak, mga kapatid. Hindi katulad sa mga kahoy. At resins in different types of biomass na makikita din ito lalo na sa mga kahoy, mga kapatid, doon sa kanyang mga balat. Examples of common resins found in barks are provided below. Example, pine bark resin. No, the resin has been used for a wide range of purposes, from making varnish and adhesives to treating wounds in traditional medicine. No, isang raw material din ito siya, itong galing sa resin na galing sa pine bark, mga kapatid, no, o pine paggawa ng varnish at doon sa paggawa ng mga adhesives. At minsan ay ginagamit din siya direct doon sa may mga wounds. Bark resin has been used in traditional medicine for its antimicrobial properties, and it is also used in the manufacture of certain products like varnishes and adhesives. No? Ito ding itong kahoy na spruce bark, mga kapatid, no? Spruce, no? Itong kahoy na spruce, no? Kinukuha din ang kanyang resin, mga kapatid. Makikita nyo dito, itong magkaiba siya ng kulay. Minsan gold talaga yung yung kulay ng spruce resin, at ito namang resin ng pine tree, mga kapatid. At sa frankincense naman ay talagang nagagamit din siya, mga kapatid, yung resin niya. This resin comes from the bark of trees and the Boswellia genus. It has been used for thousands of years in religious ceremonies. It is also prized for its potential anti-inflammatory and anti-cancer properties. Talagang sa noon pa ito ginagamit, mga kapatid, no? Lalo na sa mga religious ceremonies, no? Nila dahil ang kanyang amoy ng kanyang usok ay talagang nakakaano talaga, no? Refreshing talaga siya. At ang myrrh naman, like frankincense,
Myrrh is a resin that is harvested from the bark of trees, especially those in the Commiphora genus. Myrrh has been used in traditional medicine as well as in perfumery and religious ceremonies. Dahil nga din, ang myrrh, mga kapatid, ay talagang ang kanyang mabango talaga siya, mga kapatid, no? Aromatic talaga siya, no? At ang gum tree naman, gum arabic. The resin comes from the bark of the Acacia senegal tree and other species in the Acacia genus. Gum arabic is used in Kaiser and traditional medicine. At ang kupal naman, makikita nyo dito, mga kapatid, no? Ito. This is a term used for the aromatic resins produced by a number of different trees. It can be harvested from the bark. Copal has been used in the production of varnish mastic. Itong mastic used by the bark of the Pistis tree. It is used in the production of chewing gum, in cooking, and in traditional medicine. At itong balsam fir resin, no? The balsam fir tree, Abies balsamea, produces a resin that is used in traditional medicine as well as in the manufacture of glues and varnishes. Ants produce many compounds that can be confused with resins. These compounds include gums, mucilages, oils and fats, waxes, kapareho, no? Classified according to other plant constituents and the mixture. For example, resins, no? Mga kapatid, na composition ay guaiac and hashish. Containing gums, polysaccharides. Dalawang, mga kapatid, ang composition niya. Itong oleo gum resins, a mixture of gums, resins, and essential oils. At ito namang oleo resins, a mixture of resins and essential oils. Example ng mga kinukunan nito, mga kapatid, capsicum, ginger, and aspidinol. At ang balsams, resinous mixtures that contain cinnamic and acid of order esters. At meron naman glycoresins, ang phytochemicals niya man, mga kapatid, no? Podophyllin at jalap kaba-kaba. Fossil resins, amber asphaltite, and eutyrresin. Yan po ang kanyang mga composition. Like substances to mine, and most their plant products to be resins. Not all these sappy liquids are resins. However, resins are plant produced that are not soluble in water. So, hindi siya soluble, hindi siya nalulusaw sa tubig, mga kapatid. Harden when exposed to air. Pag ma-expose siya sa hangin, so titigas siya, mga kapatid. Do not play a role in the
Nawala, nawala tayo ulit. So, i-share ko ulit mga kapatid. Kita na po ba dyan mga kapatid? Talagang late talaga yung boses ko dyan parating sa inyo. Di na lang siguro ako video para hindi yung ano ko. Okay. Dito tayo sa pulse
Nawala na si Doc Aris. Nagtampo na yung internet niya. Maluya ang signal. Hindi na siya nakabalik. Nandito siya pero walang signal. Hindi marinig. Magkapareho kami ni Pastor Kilimar. Arangco ay talagang mahina talaga ang signal dito sa aming area. Kaya sige, siguro sa susunod na punta ko ng sentro or doon sa bayan talaga para ah, walang putol yung connection natin mga kapatid dahil minsan ah hindi na makapasok si Doc John. Sinsya na talaga mga kapatid. Ano po ay next panahon lalo na sa panahon o makulimlim yung panahon. Kanihina parang may panakanakang ulan mga kapatid. Kaya mababa ngayon ang signal namin dito. Unstable talaga mga kapatid. Pero sige lang. Next time ay pupunta po tayo doon sa sentro. Doon sa mga siguro 3, 4 kilometers siguro mula dito sa bahay. Doon ako magkaklase para hindi tayo mapuputol-putol. Okay na po ba mga kapatid? Mapatuloy tayo kahit mga 20 minutes? Opo, Doc. Po. Sige lang, Dok. Sige lang, tuloy, Dok. Off video lang para nga di kayo kuha sa signal.
Good evening. Good evening po. Ang kasunod po na sasabihin namin, good night. Ayun na nga po. Ramdam So, tayo sa signal eh. pwede na po ba kayong mag-pray, Ma'am Sharon? Sige, closing prayer na tayo. Okay po. Sige, tayo manalangin. Ama naming banal, sumasalangit ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, bagamat nagkakaroon kami ng problema sa signal, Panginoon, patuloy pa rin ang aming pakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pag-aaral, sa pagkaloob mo sa amin ng karunungan at kaalaman na kami, Panginoon, ay patuloy na mag-grow sa aming spiritual at saka sa aming mga kaalaman na magamit sa iyong banal na gawain. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at tulungan, Panginoon, patuloy na ayos sa Panginoon ng mga meetings namin na ito ay magamit, Panginoon, ng maayos ang signal na patuloy ang aming pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at sa aming paghiwa-hiwalay, pagkaluban kami ng maayos, Panginoon, na kalusugan at maayos na pagtulog, Panginoon, sa gabing ito at kinabukasan ay magandang kalakasan ay aming makamtan sa magandang umaga. Purihin ka, Panginoon, maraming salamat sa iyong basbas pagpapala at kapatawaran din po ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkakasala. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming pagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po. Praise the Lord. Okay.